Ang sabi nila, ang aswang daw ay isang uri ng nilalang na kayang magpalit ng anyo at magbalat kayo bilang tao o kaya naman ay isang normal na hayop. Iyon ang madalas na pagkwentuhan ng mga tao rito sa baryo. Napapailing-iling na lamang po ako sa tuwing nakakarinig ako ng mga ganitong uri ng usapan dahil isa po akong masugid na tagapaglingkod ng siyensya at naniniwala po akong ang mga ganitong uri ng nilalang ay likha lamang ng malilikot na imahinasyon ng mga tao o kung sa madaling salita ay isang kathang isip lamang. Magandang araw po Kuya Bari at sa lahat ng inyong masusugid na tagapakinig. Bago ko po simulan ang aking kwento, hayaan niyo munang magpakilala ako. Ako po si Larissa. Isa po akong baguhang public health nurse na nakadestino sa isang baryo dito sa Iloilo. Ang tungkulin ko po ay pangalagaan ang kalusugan ng mga tao sa baryo at magbigay ng mga nararapat na gamot sa tuwing mayroong nagkakasakit po sa kanila. Ako po ang takbuhan ng mga buntis upang manghingi ng payo para maging maayos ang kanilang pagdadalang tao. Madalas ko pong marinig ang salitang tik-tik. Ang paglalarawan ng mga tao sa baryo, ito raw ay isang aswang na kayang magbalat kayo bilang isang hayop. May mahabang dila at pumupunteriya ng mga buntis upang kunin ang sanggol sa loob ng kanilang sinapupunan. Ang kwento po ni Aling Paring nang lumapit ito sa akin upang humiling ng reseta ng gamot para sa kanyang sakit sa katawan. 5 taon na raw po ang nakakaraan nang ipinagbuntis niya ang pang-4 sana nilang anak ni Mang Jose. Subalit noong magpatingin muli siya sa doktor, ang sabi ng doktor ay nakunan umano siya. Naniniwala raw po siyang ang tik-tik ang may kagagawan ng kanyang sinapit dahil bago pa man siya makunan ay may natagpuan daw silang butas sa kanilang bubong na saktong nakadirekta sa kung saan nakapwesto siya sa kanyang pagtulog. Ang sabi ko naman po Kuya Bari kay Aling Paring, baka maselan lamang kako ang kanyang pagbubuntis noon at baka may mga nagawa lamang siyang dapat iniiwasan kung nagdadalang tao. Ang tugon po niya ay regular naman daw siyang noong nagpapacheck up pa, kaya imposibleng bigla na lamang nawala ang sanggol sa sinapupunan niya. Nahirapan pa rin po akong maniwala tungkol sa mga ganoong kababalaghan. Ni hindi pa nga ako nakakakita ng multo sa tanang buhay ko. Sa isang liblib na bahagi ng baryo, mag-isang naninirahan ang nasa 17 taong gulang na si Lola Gloria. Wala po itong pamilya at mga anak. Matagal na ring yumao ang kanyang asawa. Mayroong haka-haka sa baryo na si Lola Gloria daw ay isang aswang at siya ring dahilan sa likod ng pagkamatay ng kanyang asawa. Diyos ko, kapag tumanda ka talagang mag-isa, bigla ka na lang magiging aswang sa mata ng mga tao. Singhal sa sarili nang minsang madaanan ko ang mga ginang na nag-uusap-usap tungkol kay Lola Gloria. Hindi po nakikihalubilo si Lola Gloria sa mga tao sa baryo Kuya Bari. Madalang ko lamang ding itong makita dahil hindi siya gaanong lumalabas ng kanyang bahay. Isang araw ay napagpasyahan kong tumungo sa kanyang maliit na tahanan na nakatayo sa gitna ng liblib na kakahuyan kung saan walang ibang bahay ang naroroon. Dala-dala ko po ang sari-saring mga gamot at bitamina para po kay Lola Gloria. Baka po kasi nahihirapan itong maglakad kaya hindi siya makapunta sa klinika, kaya ako na lamang po ang nagkusang bisitahin siya. Nakasalubong ko po ang kapitan ng baryo na si Kapitan Elias. Hindi pa man ako nakakalayo mula sa klinik.
O iha, saka pupunta? Para kanino yung napakaraming gamot na yan? Tanong ni Kapitan Elias habang nakaturo sa mga gamot na daladala ko. Ay, ito ba Kap? Bibisitahin ko lang po sana si Lola Gloria upang ipamigay ang mga gamot na ito. Hindi po siya kasi nagagawi rito sa klinika. Nako, matanda pa naman siya at kakailanganin ng kanyang katawan ang maraming bitamina. Mahabang tugon ko dito. Dahil sa aking itinuran, biglang nagbago ang timpla ng reaksyon ni Kapitan Elias. Ang sabi niya, huwag na raw akong mag-abala pa dahil baka kung ano lamang ang mangyari sa akin. Nadiskubre ko pong isa rin pala siya sa mga naniniwala sa haka-hakang isang aswang si Lola Gloria. Naikwento niya rin ang tungkol sa sinapit ng noong buntis niyang asawa. Ang sabi niya'y 2 buwang buntis daw noon ang kanyang asawa at ang nangyaring insidente sa kanyang asawa'y pareho lamang din sa sitwasyong dinaranas ni Aling Paring noong ipinagbuntis nito ang pang-4 sana nilang anak ni Mang Jose. Dagdag pa ni Kapitan Elias, nang sumilip siya noon sa kanilang bubong dahil sa malakas na ingay na nagmula rito, ang nadatnan niya'y isang higanting itim na aso na dali-daling tumakbo papalayo. Binato daw niya ito ng kutsilyo at tinamaan ito sa kanang paa, subalit nagpatuloy sa pagtakbo ang higanting asong iyon. Hinabol raw niya ito hanggang sa umabot sila sa liblib na kakahuyan kung saan nakatira si Lola Gloria. At dahil gabi nga noon at sulo lamang ang kanyang daladala, nawala sa kanyang paningin ang aso. Lumipas lang ang ilang minuto, nahagilap ng kanyang mga mata si Lola Gloria mula sa hindi kalayuan na tahimik na naglalakad patungo sa direksyon ng bahay nito. Nilapitan niya raw yung matanda at tinanong kung may nakasalubong na asong kulay itim. Sabi raw ni Lola Gloria ay wala siyang nakita. Pasensya na iho, wala talaga akong nakitang aso. Magpapaalam muna ako't kailangan ko nang umuwi. Usal ni Lola Gloria kay Kapitan. Sige po, pasensya na po sa abala. Tugon naman ni Kapitan. Nang magsimula na raw umanong maglakad papalayo si Lola Gloria, hindi pa man nakakatatlong hakbang ay may napansin daw umano si Kapitan Elias sa may likuran ng kanang binti nito. Mayroon daw itong sugat at sariwa pa iyon. Muli raw niyang tinawag ang atensyon ng matanda at tinanong kung saan nanggaling ang sugat sa kanyang kanang binti. Ang sabi naman ng matanda ay nakuha niya lamang daw umano iyon nang minsang nangahoy siya. Kung matatandaan ay sa kanang binti rin tinamaan yung aso nang batuhin ito ng kutsilyo ni Kapitan Elias. Inaamin ko pong noong unang kuyabari ay hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang. Subalit sa kwentong iyon ni Kapitan Elias, tila ba nagising ang aking buong kalamnan. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi kaya totoo ang haka-haka sa baryo? Napagpasyan ko pong ipagpaliban na lamang muna ang pagbisita sa bahay ni Lola Gloria dahil sa takot. Nabuo ang kalahating porsyentong posibilidad sa utak ko na baka nga tunay ang mga aswang. Isang gabi po ay nagising ako mula sa isang mahimbing na tulog dahil sa paulit-ulit na pagkatok sa pintuan dito po sa nirerentahan kong bahay kung saan mag-isa akong naninirahan. Ginulantang ako ng paulit-ulit na pagtawag sa akin ni Mang Jovan. Agad-agad naman po akong bumangon sa aking higaan upang pagbuksan siya ng pintuan. Ang sabi niya'y manganganak na raw ang kanyang noong buntis na asawang si Aling Juana. Nagmamadali ko po siyang sinamahang bumalik sa kanilang bahay kung saan naghihintay ang noong
naghihingalong si Aling Juana. Nang makarating kami sa bahay nila'y inutusan ko si Mang Jovan na kumuha ng isang palangganang may lamang hindi gaanong malamig na tubig at isang malinis na bimpo. Habang tinutulungan ko si Aling Juana sa kanyang panganganak ay binulabog kami ng isang malakas na ingay na nagmumula sa bubong. Parang mga yapak-baga ng isang higante ang tunog nun. Walang nag-abalang sumuri sa kung saan nanggagaling iyon dahil si Mang Jovan ay hawak-hawak ang kamay ng kanyang asawa para hindi pang hinaan ng lakas si Aling Juana. Noong nasa kalagitnaan ako sa paglabas sa ulo ng sanggol, isang higanting itim na aso ang biglang nakapasok sa bahay. Dumaan po ito mula sa bintana. Parang katulad lamang ito noong asong ikinuwento sa akin ni Kapitan Elias. Ang itsura nito'y tumugma sa paglalarawan ni Kapitan Elias sa asong nadatnan niya sa taas ng kanilang bubong noong buntis din ang kanyang asawa. Kumuha po kaagad ng itak si Mang Jovan at akmang tatagain na sana ang higanting aso nang ambahan siya nito at biglang natumba si Mang Jovan sa lupa kasabay ng hindi sinasadyang pagbitaw nito sa kanyang itak habang nakikipaglaban sa halimaw na nasa ibabaw na niya. Itinuon ko na lamang ang atensyon ko kay Aling Juana kahit nanginginig na po ako sa takot, Kuya Bari. Si Mang Jovan naman ay nagsisigaw upang humingi ng saklolo. Sa kabutihang palad, Kuya Bari, ay may nagrorondang mga tanod na mga sandaling iyon at narinig nila ang sigaw ni Mang Jovan. Kaya agad na umaksyon ang mga tanod sa baryo at tumungo sa bahay ni Mang Jovan. Habang unti-unti ko na pong inilalabas ang bata, agad na tumakbo papalayo ang aso nang makitang papalapit na ang mga tanod. Dumaan ito muli sa bintana at napakabilis nitong tumakbo palayo. Sumigaw naman si Mang Jovan at sinabi sa mga tanod na habulin ang aswang na aso. Hindi na tumuloy ang mga tanod sa loob ng bahay ni Mang Jovan dahil hinabol nila ang aso sa labas. Ligtas naman pong nailabas ko mula sa kanyang sinapupunan ang sanggol ni Aling Juana. Binalot ko po ng isang malinis na tela ang umiiyak na bata at dahan-dahang hinayaan si Aling Juana na mahagkan sa unang beses ang kanyang anak. Nagpasalamat naman si Mang Jovan sapagkat walang nangyaring masama sa kanyang mag-ina. Samantalang ang mga tanod ay patuloy sa paghabol doon sa aso. Ngunit sa kasamaang palad, mabilis na nakatakas ang malaking aso kaya hindi na nila ito nakita pa. Magmula po noon, Kuya Bari, dahil sa nangyari ay naniwala na ako sa mga kwento-kwento sa baryo. Subalit palaisipan pa rin kung sino ang aswang sa baryo na nagbabalat kayo bilang aso. Ang sabi ng Mang Jovan, buti na lamang daw ay palagi silang naglalagay ng bawang at asin sa pintuan at mga bintana nila bago sila matulog noong nagdadalang tao pa lamang si Aling Juana. Ang siste, nakalimutan lamang daw po nilang gawin ang dating gawi noong gabing manganganak na ito dahil sa sobrang panik kumbaga kaya't nagkaroon ng lakas loob ang aswang na makapasok sa kanilang bahay. Ilang buwan ding nanahimik ang baryo. Mas naging maingat na ang mga tao rito lalo na tuwing gabi. Nagpatupad ng 8 o'clock curfew si Kapitan Elias upang maiwasan ng mga tao ang engkwentro sa aswang. Subalit isang araw ay isang balita ang gumulantang sa buong baryo. Ipinarating ng 12 taong gulang na si Moymoy sa mga tauhan sa baryo na natagpuan niyang binabalot umano ng apoy ang bahay ni Lola Gloria
noong minsang mangahoy siya sa gubat. Agad namang tinungo ni na Kapitan Elias at ng kanyang mga kasamahan ang sinasabing nasusunog na bahay ni Lola Gloria. Nang narating daw nila ito'y tinutupok na ng apoy ang mga pundasyon ng bahay. Kung naroon man si Lola Gloria sa loob ay siguradong hindi na ito maililigtas pa. Pinagtulungan nilang umanong patayin ang apoy upang hanapin ang katawan ng matanda at nagtagumpay naman daw po sila sa paghanap ng bangkay nito. Naging palaisipan kung sino ang may kagagawan ng pagsunog sa bahay ni Lola Gloria hanggang sa may matagpuan umano si Kapitan Elias na isang sulat na iniwan sa ilalim ng isang puno sa likod ng bahay ng matanda kasama ang ilang gamit niya na nakalagay daw sa isang bag na nakasabit sa nasabing puno. Doon daw po nila natuklasan ang katotohanan sa likod ng totoong pagkatao nitong si Lola Gloria. Nakasaad sa sulat ang pag-amin ni Lola Gloria na siya ang aswang na gumagala-gala sa baryo tuwing gabi at ang salarin sa likod ng pamumuntirya sa mga buntis sa amin. Subalit hindi raw po siya mismo umano ang aswang, kung hindi ang kakambal niyang nakakubli sa kanyang katawan. Kapag kasasapit daw ang gabi, ay siyang pagpapalit niya ng pagkatao at ang kanyang kambal na aswang ang nagkokontrol ng kanyang katawan. Kung kaya't ang kanyang pagbabalat kayo bilang aso at pumupuntirya ng mga buntis ay kagagawan ng kanyang kakambal. Ang kanyang kakambal na aswang din ang nasa likod ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ang mga sugat na natatamo umano ng kanyang kambal ay pinagdudusahan niya rin sapagkat iisa lang ang kanilang katawan. Ibig sabihin ay kung papatayin ang aswang, katumbas nito ang pagkitil din sa kanyang buhay. Dahil sa labis na konsensya at hindi niya rin daw kaya pang mamuhay kasama ang kanyang kakambal, napagpasyahan niyang bigyang katapusan na ang takot at mga krimeng bumabalot sa baryo. Si Lola Gloria ang sumunog sa sarili niyang bahay kung saan siya natagpuang walang buhay. Doon po nakumpirmang totoo nga ang mga haka-haka sa baryo, subalit may iba pa palang kwento sa likod nito. Sa kabila ng nakakagimbal at kasindak-sindak na revelasyon ni Lola Gloria, napanatag na ang loob ng mga tao sa baryo dahil wala nang aswang pang makakapangbiktima sa amin. Ang buong akala ko at ng mga tao sa baryo ay matatahimik na ang aming lugar magmula noong natagpuan ang walang buhay na katawan ni Lola Gloria sa nasusunog niyang bahay. Si Kapitan Elias din po pala ang nag-asikaso ng pagpapalibing sa matandang iyon. Ngunit hindi pa pala natatapos ang engkwentro namin sa aswang. Makalipas po kasi ng isang buwan pagkatapos mailibing si Lola Gloria, ay usap-usapan ulit sa baryo na may muling naglilipa ng aswang tuwing sumasapit ang gabi. Ang kwento ni Aling Teresita, nagising daw siya noong hating gabi sapagkat may ingay siyang narinig mula sa kanilang kusina na para bang may nagpupumilit na buksan ang pintuan nito. Sira na raw kasi ang busol ng pintuan nito kaya hindi na nila magawang ikandado yun. Ang ginawa nila upang hindi ito agarang mabuksan o maitulak papasok ay naglalagay sila ng isang mabigat na bato sa tapat nito. Hindi na raw siya nag-abala pang gisingin ang asawa niyang si Mang Vicente na napakahimbing na ng tulog sapagkat batid niyang pagod ito sa trabaho
Bagkus ay mag-isa siyang bumangon, bit-bit ang isang flashlight na lumilikha ng kakaunting liwanag at lumabas ng kanilang silid upang suriin kung ano ang bagay na lumilikha ng ingay doon sa kusina. Hindi niya raw binuksan ang ilaw upang hindi mapansin ang kanyang presensya kung sakaling magnanakaw daw ang nasa likod ng ingay na iyon. Tahimik siyang naglakad pababa ng munting hagdanan at maingat na tiniyak na hindi makakalikha ng kahit anumang tunog ang bawat paghakbang ng kanyang mga paa. Habang tinatahak niya ang sala patungong kusina, nagpatuloy umano ang ingay na iyon. At sa sandaling binuksan niya ang pintuan nito'y tumambad sa kanyang mga mata ang isang itim na asong ordinaryo lamang ang laki. Puno raw ng sugat ang katawan nito kung tumitig sa kanyang mga matay para bang nakikiusap na huwag itaboy. Sa kabila ng pagtataka kung papaanong nagawa ng asong mabuksan ang kanilang pintuan, nakaramdam daw ng awa si Aling Teresita at hindi malaman sa sarili kung palalayasin niya ba ang kaawa-awang aso o hahayaan itong manatili at gamutin ang mga sugat nito sa katawan. Ngunit naalala niya bigla ang tungkol sa kakambal ni Lola Gloria, ang aswang na nagbabalat kayo bilang aso. Pero anya, medyo malabo naman na aswang ang asong iyon dahil hindi naman ito higante katulad ng paglalarawan ng dating mga nabiktima sa lungat sa asong naengkwentro niya na napaka-inosente ng mga mata. Yumuko raw siya at akma ng bubuhati ng aso sa kanyang mga braso nang bumukas ang ilaw at noong paglingon niya'y nakita niya ang asawang si Mang Vicente sa may sala na mabilis na tumakbo papalapit sa kanyang direksyon. Noong makalapit ito'y hinila raw siya noon papunta sa kanyang likuran at sinabuyan ng asin ang aso. Namilipit daw ang aso kasabay ng malalakas nitong mga paghalinghing, saka mabilisang lumabas ng kusina na sa sobrang bilis ay hindi na naabutan pa ni Mang Vicente. Ang sabi ni Mang Vicente, bigla raw siyang nagising at napansing wala sa tabi ang kanyang asawa. Nag-alala daw ito sapagkat nang lumabas siya sa kanilang silid, nakapatay ang ilaw, taliwas sa nakasanayan ni Aling Teresita na kung lalabas ng kanilang silid tuwing gabi ay binubuksan nito ang ilaw. Noong tumungo raw siya sa may sala na kung saan katapat lang ang kusina, nasilayan niya raw ang asawang nakayuko sa harap ng itim na aso. Mabuti na lang daw ay napigilan niya ang asawang magpatukso sa inosenteng mga titig nito dahil natitiyak niyang hindi ito isang ordinaryong aso lamang at nakumpirma niya iyon noong sabuyan niya ito ng asin sa katawan. Hindi lang daw mga buntis ang pinupuntirya ng mga aswang ngayon, kung hindi kahit sino basta't mabusog sila sa mga lamang loob. Naging palaisipan sa amin, Kuya Bari, kung sino ang panibagong aswang na gumagala-gala sa baryo namin. Wala namang bagong lipat sa amin at wala namang kahinahinala sa mga tao rito. Dahil nga sa engkwentrong iyon ng mag-asawang Aling Teresita at Mang Vicente, muling binalot ng matinding takot at pangamba ang aming lugar. Pinayuhan muli ni Kapitan Elias ang lahat na mag-iingat at inutusan niya rin ang kanyang mga tauhan na magbantay ng mabuti sa daan hanggang 10:00 ng gabi. Isang araw, tumungo si Moymoy sa klinika kasama ang ina nitong si Aling Sora. Nagulat ako sa sari-saring sugat ni Moymoy sa katawan. Humihingi kasi ng gamot ang nanay nito para maagapan ang mga sugat ng anak
at agad ko naman itong niresetahan at binigyan ng ilang gamot. Tinanong ko si Moymoy kung saan niya nakuha ang kanyang mga sugat. Pero hindi po ito umiimik, Kuya Bari, kaya't ang sumasagot ay ang kanyang ina. Ayon kay Aling Sora, nagpaalam daw noong isang araw ang kanyang anak na mangangahoy sa gubat at gabi na nang makauwi ito na puno ng sugat na ang kanyang buong katawan. Noong usisain niya raw ang kanyang anak, ang sabi naman daw nito'y sinusubukan niyang umakyat sa isang puno ng mangga at aksidente daw siyang nahulog doon. Pinayuhan ko naman si Moymoy na sa susunod ay mag-iingat at tumango-tango naman ito sa akin. Isang gabi po'y nasaktuhang gabi na nang matapos ko ang mga aasikasuhin sa klinika. Kampante naman po ako dahil may mga tanod na nagbabantay sa daan. Subalit nang tinataha ko na po ang daan ay wala akong nakita ni isang tanod. Nang tignan ko ang aking relo ay 10:00 na pala at nagsiuwian na siguro ang mga ito. Sa kabila ng aking takot, matapang ko pong binagtas ang kalsada sa gitna ng makulimlim na gabi. Hanggang sa hindi ko inaasahang makakaengkwentro ko ang sinasabi nilang aswang na nagkukubli sa wangis ng isang aso. Napahakbang ako paatras at naghahanap ng tiyempo para tumakbo. Alam kong mabilis itong tumakbo at malabong matakasan ko ito. Kung sana'y merong lamang akong bitbit na mga pangontra. Masyado kasi akong nakampante dahil akala ko'y makakasalubong ko pa ang mga tanod. Nang matapos bumwelo, sinalakay ako ng aso at hindi ko na po nagawang tumakbo papalayo. Bagkus ay napahiga na lamang ako sa lupa habang nilalabanan ang aso sa aking ibabaw. Agresibo po ito, Kuya Bari, at pilit na pinagkakagat ang aking balat. Ramdam na ramdam ko po ang pagbaon ng kanyang mga pangil sa aking mga kamay na ginawa kong pang-ilag sa aking mukha. Nagsisigaw ako't umaasang may darating na tulong bago pa nito tuluyang maubos ang balat ko. Sa kabutihang palad ay nakita ko ang pagdating ng 3 mga lalaki na may daladalang mga biyak na kahoy. Noong napagtanto ng aso ang presensya nila'y agad itong nagtatakbo palayo. Subalit hindi tumigil ang mga lalaki sa paghabol dito. Nagpasalamat naman ako't hindi ako tuluyang nabiktima ng aswang na iyon sa kabila ng mga sugat na sinapit ng aking balat mula sa kanyang matatalas na mga pangil. Dali-dali po akong umuwi ng aking tinutuluyan, Kuya Bari, sa takot na makaengkwentro ko ulit ang aswang na iyon at ginamot ko ang aking mga sugat. Noong sumunod na umaga ay nagsilbing ang almusal ng mga tao ang usap-usapan tungkol sa nakaengkwentro ko roon sa aswang. Ngunit isang balita po ang gumulantang sa akin nang marinig ang salaysay ng 3 lalaking tumulong po sa akin noong nakaraang gabi. Hindi daw umano sila tumigil na habulin ang tumatakbo at tumatakas na aso hanggang sa bigla itong nawala sa kanilang mga paningin dulot ng mabilis nitong pagtakbo. Nagpaikot-ikot umano sila sa lugar nang marinig nila ang isang mahinang paghikbi mula sa di kalayuan. Sa isang madilim daw na sulok ng kalsada, doon nila nadatnan ang umiiyak na si Moymoy habang niyayapos ang sariling mga braso. Nakaupo daw ito sa lupa at ang ulo nito'y nakasandal sa kanyang mga tuhod. Kapansin-pansin daw ang mga sugat nito sa kanyang katawan.
Inakala raw nilang sinalakay rin ito ng aswang, subalit hindi raw nila inaasahan ang magiging pahayag nito. Siya raw ang aswang. Magmula raw noong nasaksihan niyang nasusunog ang bahay ni Lola Gloria, napansin niya ang pagbabago ng kanyang pagkatao sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Sa tuwing gabi raw ay hindi niya makontrol ang kanyang pag-iibang anyo bilang isang aso, at sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay hindi niya na alam ang kanyang ginagawa. Hindi na raw siya ang kumukontrol sa kanyang katawan. Kapag bumabalik daw siya sa pagiging tao, ay doon lang niya napapagtanto ang pagsalakay niya sa kanyang mga biktima. Dinala po si Moymoy sa isang kilalang albularyo sa kabilang bayan at nadiskubring ang batay sinaniban nga ng isang aswang, at malaki raw ang posibilidad na ang aswang na ito ay ang kakambal ni Lola Gloria. Ginamot ng albularyo po si Moymoy upang tabuyin ang kaluluwa ng aswang na nakakubli sa kanyang katawan sa pamamagitan ng matinding orasyon at kakaibang langis na may pambihirang kapangyarihang makapanggamot. Nagtagumpay naman po ang manggagamot na wakasan ang pagsanib, at sa kasalukuyan po ay normal nang namumuhay si Moymoy. Sa ngayon po, umaasa po kaming hindi na mauulit ang kasindak-sindak na mga pangyayaring ito sa aming baryo. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang maiksing kwento na nagpapatunay na totoo po ang mga aswang. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Larissa. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.